high school po, dun ko lang na-realize na broken home kami. Parang okay lang sa akin dati, pero nung hindi ko na hindi ko na nakakausap si Papa, dun po nag-ano sa akin yun. Sabi ko, bakit di niya ako hinahanap, di niya ako kinakausap? 6 na taong gulang lamang si Jennifer na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Tuluyan na silang iniwan ng kanyang ama at nagkaroon ng ibang pamilya. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanya. Mula noon, nangulila si Jennifer sa pagmamahal ng isang ama, habang matinding pagkamuhi ang namuo sa kanyang puso sa mga taong nakasira sa kanyang pamilya. Sinasabi ko sa sarili ko, paglaki ko, magre-revenge ako. Babalikan ko yung mga sumira sa pamilya na. Pinuna ni Jennifer ang sarili ng pagmamahal sa kanyang pamamaraan. Napabarkada siya at pumasok sa relasyon, ngunit lalo lamang siyang nakadama ng kakulangan. Sa lahat ng ginagawa mo, palaging hindi kompleto. Meron ka talagang hinahanap na hindi mo ma-explain. Sa kanyang patuloy na pangungulila, kinatagpo siya ng Diyos nang maimbitahan naman siyang dumalo sa isang Christian service. Dito nakahanap siya ng karamay mula sa mga kapatiran na tumutulong sa kanyang lumalim sa pananampalataya. Dumaloy ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso nang makarinig siya ng salita ng Diyos. Yung fulfillment na pakiramdam, nabubuo ka at saka nagkakaroon ka ng genuine happiness. Batid ni Jennifer na kaakibat ng pagsamba niya sa Diyos ay ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa kanya. Ngunit hindi ito naging madali. Sobrang struggle pa rin po siya. Sinasabi ko po, okay, magpo-forgive na ako, Lord. Surrender ko na to sa'yo. Bakit andun pa din? Bakit may ano pa rin, may bigat, may sama pa din ng loob, may galit pa din? Isang gabi nakapanood siya ng programang The 700 Club Asia. Dito nangusap sa kanya ang Panginoon. Forgiveness is not just a one-time, big-time thing. Forgiveness is a continuous process. At nariyan ang Diyos para tulungan tayong magpatawad. Ayun po yung pinanghawakan kong word, and doon din po ako natuto na ganun pala yung parang pinaka-secret weapon or strategy. Kasi yung forgiveness pala, choice mo siya araw-araw. Sumabay po ako sa prayer. Pagtapos po nun, ayun po, nararamdaman mo na yung healing. Nang ipinaubaya ni Jennifer sa Diyos ang sugat ng nakaraan, natutunan niyang magpatawad. Pag natanggap mo kasi yung forgiveness na galing kay Lord, ayun din yung forgiveness na mabibigay mo sa ibang tao. So, napakasarap sa feeling kasi akala ko hindi ko siya kayang gawin. Pero yung naging Christian na ako, dun ko na-realize na kaya pala dahil lang din sa grace ni Lord. Sa biyaya ng Diyos, nahanap ni Jennifer ang kanyang ama sa social media na naging daan upang sila ay mag-usap. Yung pagkakontak ko po kay Papa, wala akong kahit na anong sinabi sa kanyang masama. Nagtatawanan lang kami, okay lang kami. Mas dun ko na-gets kung ano dapat bilang isang anak sa mama ko kasi siya lang yung mag-isa nagpalaki sa akin. So yung respeto ko tumaas sa kanya. Ang paglaya niya mula sa galit ang naging kanyang inspirasyon upang simulan ang Facebook page na Your Special para maibahagi sa iba ang pag-ibig na matatagpuan lamang kay Jesus. Pag meron ka ng forgiveness na na-release mo na siya, doon mo mararamdaman yung kalayaan sa lahat ng sumpa na pinasok sa'yo ng kalaban. At talagang si Lord na yung naghahari sa buhay mo, pati sa puso mo. You know, Felici, sa mundo na puno ng sakit at pagtataksil, minsan ang tanong natin ay, may pag-asa pa ba? Jennifer's story shouts a resounding yes. Not because life became perfect, but because a perfect God, Jesus, stepped into her pain and turned it into purpose. Jennifer found a community, a spiritual family, and most importantly, she received Jesus into her life. Amen. Doon nagsisimula ang pagbabago.
Hindi biglaan, hindi madali. Hindi agad dumating ang desire na patawarin ang ama. Pero habang nanonood siya ng ating show, narinig niya ang mensahe, forgiveness is not a one-time act, but a repeated decision. That truth pierced her heart. Hindi na siya alipin ng galit. She chose to forgive. She chose freedom. Tama, Felici. Kaibigan, maybe you're like Jennifer. Maybe you've been hurt, abandoned, even betrayed. Maybe you've tried everything pero parang kulang pa rin. Let me tell you, Jesus is enough. He's not just a healer of wounds, He is the Savior of your soul. All you need to do is say yes and surrender to Him. Kung handa ka nang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, sabayan niyo ako ng isa-isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Right this very moment, inaamin ko na ako'y makasalanan at kailangan kita. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin at muling nabuhay upang bigyan ako ng bagong buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Salamat sa pag-ibig mo. Amen at amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, kung ang puso mo ay sugatan o kung gusto mong makilala ang Diyos na nagbago ng buhay ni Jennifer, tawagan mo ang CBN Asia Prayer Center. Handa ang Prayer Center representatives para makinig, manalangin at samahan ka sa iyong faith journey. Call now or chat with us on Facebook Messenger of the 700 Club Asia. Hindi mo kailangang hintayin ang bukas para sa bagong simula. Jesus is waiting and so are we. Kung gusto mong makahanap ng mga kwentong tulad ng kay Jennifer na nagpapalakas ng pananampalataya, sundan kami sa Facebook, Instagram, X dating Twitter at sa YouTube channel ng The 700 Club Asia. Isang click lang, part ka na ng isang digital community na nag-grow sa Panginoon. May mga panahon na parang wala ka ng mahugot na lakas, pero sa gitna ng lahat ng yon, may mga salita ng pag-asa na handang tumulong. Mababasa mo ito sa cbnasia.org. Pwede rin sa Tanglaw app. I-download ito ng libre sa Google Play Store, iOS, Spotify at Apple Podcast. Perfect para sa iyong prayer time at Bible study. Lalo na sa mga panahong kailangan mo ng paalala na may Diyos na laging nariyan. We'll be right back with more inspiring stories. Stay tuned. Ang pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day reading plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life.
Sa panahon ng kalituhan at kawalang katiyakan, ang Holy Spirit ang magdadala ng kapayapaan, gabay at kapangyarihan sa atin. Sa bagong video na Walking in the Spirit, matutulungan ka ni Gordon, Charlene at Terry na lumago sa pangunawa kung paano kumikilos ang Holy Spirit araw-araw. Get video streaming access to Walking in the Spirit when you donate 1,000 pesos to CBN Asia. Plus, get the 40-day devotional ebook for free. Become a CBN Asia partner today. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Ay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang dito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Nung 12 years old ako, gumulo yung buhay ko kasi my parents separated. I thought before na kasalanan ko kung bakit sila naghiwalay. I thought na maybe I'm not good enough, so I blame myself. Nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya ang mga magulang ni Kay. Kaya naman pinagpasapasahan silang magkapatid ng kanilang mga kamag-anak. Bagamat nagbibigay ng sustento ang kanilang ama, hindi pa rin maitago ang hirap ng wala sa kanilang piling. Naramdaman ko that time na we are abandoned. In a young age, kailangan kong maging nanay at tatay sa brother ko. During that time, sobrang dilim na ng buhay ko. Parang pasan ko na yung buong problema. Nagtampo ako sa Diyos. Nagtampo ako sa Kanya na bakit sa dami-dami ng family, bakit sa family ko pa nangyari yun? Why you allow this to me? Dahil sa paghampas ng mga pagsubok, unti-unting napanghinaan ng loob si Kay. Bumaba rin ang tingin niya sa mga kababaihan at nawalan siya ng pagpapahalaga sa sarili dulot ng sakit at trauma ng nakaraan. Kung yung mga babae iniiwan, hindi pinaglalaban, so maybe no one will love me, no one will pursue me, or no one will show na mahal ako. Kasi nga, mismo yung papa ko na nag-promise sa akin na ako lang yung huling babaeng mamahalin niya, sinira niya yung tiwala. Na-depress ako to the point na gusto ko nang patay yung sarili ko. But every time na gusto ko nang gawin, there's a still small voice na nagsasabi na I'm here. Kung iniwan ka na ng lahat ng tao, I will never leave you. Nakarinig si Kay sa Panginoon nang ibahagi sa kanya ng isang misyonary ang salita ng Diyos. Dahil dito ay nagkaroon siya ng kalakasan sa gitna ng matinding kalungkutan. Sabi niya lang sa akin, mahal tayo lahat ni God, and God wants na i-share yung goodness niya and yung love niya sa ibang tao. Nagkaroon ako ng peace sa heart, and doon ako nag-start na naging mentor ko siya, Bible studyhan niya ako, and after high school, I also decided na maging missionary. Sa isang Women's Month series ng online show na Beyond Small Talk, nakahanap siya ng isa pang karamay. You know, the beauty in all of this is how every heart situation that we struggle with is always an opportunity to run to God. Kasi dalawa lang naman option mo, either you run away or you run to God. But then if you think of it as God's way of pulling you closer to Him and you depending on God more, then I think every problem is a blessing. Doon po ako parang mas na-encourage na God has a purpose for me, why He allow all those trials and all those suffering and rejection and abandonment na na-experience ko that time. I'm discipling young women, and most of them are from broken family also. And doon ko na po mas
nakita yung purpose ni God for me is to share also yung from brokenness to wholeness from the Lord, and yung abandonment na naramdaman mo, God will also restore you as a woman. At sa patuloy na panonood niya ng Beyond Small Talk webisodes, unti-unti na rin siyang nagising sa katotohanan tungkol sa kanyang halaga na matatagpuan lamang sa Panginoon. Kung before po, I'm always thinking na I'm not good enough, I'm not pretty enough, I'm not smart enough, I'm nothing. God changed that na you are special in my eyes, that you are my beloved. He saw me as a valued woman, a God who loved me and gave Himself for me. Sa paglalim niya sa pananampalataya, natuto rin si Kay na magpatawad sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama. Mas naging close kami ng papa ko dun sa Alman, and mas naging strong yung relationship ko with my dad ngayon, and also with my mom. She received Jesus also as her personal Lord and Savior. Both of them now are my best friends. I'm free now. I'm free from hatred. I'm free from anger sa parents ko. Now I'm happy with them na I have two families. Patuloy na ibinabahagi ni Kay sa mga kabataan at kababaihan ang pag-ibig ng Diyos bilang missionary sa Youth with a Mission. I'm grateful and thankful sa CBN Asia for releasing a lot of episodes and content for to glorify God, and through that, mas na-inspire kaming mga new generation ngayon to serve God, and dahil din doon, mas nag-grow po tayo. Mahirap talaga, Felicia, yung nangyari kay Kay, because when your parents separate, you have that sense, lalo na sa age niya, no, na, am I not worthy enough for you to stay together? Am I not valuable enough in your eyes? So she loses that self-worth. Yeah. Parang na-devalue siya, no? Yes, kasi diba parang your self-image is so affected by the persons closest to you. That's right. And I'm sure as children, you look up to your parents. Correct. Diba? Tama. So, na-affect siya noon. Right, but it should be God. Amen. We should get our value from God. It should be Him that should define us. And that's exactly what happened to her. Nung lumapit siya sa Panginoon. Tama. Diba? And I think may mga nanonood sa atin ngayon, you know, that are going through maybe a similar situation. Meron kayong pinagdadaanan. And just like Juan, we need to come to the Lord, because He is the one who will bring healing and wholeness to us. Manalangin tayo. Heavenly Father, maraming salamat because sabi mo sa iyong salita, you are so near to the brokenhearted and to those who are crushed in spirit. May mga nanonood sa atin ngayon na talagang you are really feeling hopeless because of the situation of your family. Dahil sa mga away, paghihiwalay, at kung ano-ano pang problema. Be encouraged dahil nasa tabi mo lang ang Panginoon. He is using this situation to draw you close to Him. The Lord is saying, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Bibigyan ka niya ng lakas para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Because He is a God who helps us and who heals us and who makes us whole. The Lord is blessing you right now, drawing you close to Him, and as you draw close to Him, He will draw close to you. Gusto niyang ibuo ang basag mong puso. And the Lord is saying, I am healing you even now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Felicia, as you declared that, the Lord showed me like a river, and He is pouring love and forgiveness into the hearts of many children who are abandoned, whose parents separated, and they are in so much pain. But because of this river that's just coming into their lives and hearts, they're feeling peace, they're feeling secure, they're feeling the love of the Father being so real in them. Kapatid, receive that from the Lord.
He's saying to you, I am the God who loves you. I am the God who will never leave you, never abandon you, but will always be with you. He says, receive that, kapatid, and be encouraged in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Yung pong pamamasura isa ay nagamit po namin sa aking pag-aaral, lalo po yung elementary days. Nakapulot po kami ng bag. So yung bag na yun, mga panahon po na yun, pag may bag kang digulong, mayaman ka. Grade 4 po ako nun eh. Inaaway po ako nung isa kong kaklase. May bag daw ako kaso galing naman basurahan. So iyak ako nang iyak, sabi ko, Sinisipa-sipa niya po yung bag ko. Kasi mga panahon po kasi na nainggit po siya na may bag ako na digulong. So mula po nung sinabi niya sa mga klase ko na may bag daw ako na digulong, hindi ko na po siya ginamit. Lahat po kami nangarap na makapagtapos, lalo po yung mga kapatid namin. So sa hirap po ng buhay, hindi po nabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral po. Na halos na kumakain na lang kami ng galing basura. Sabi ko, Lord, bakit namin ito nararanasan? Bakit sa dinami-dami ng tao, bakit kami pa? Sa tulong ng mga magulang, nagpursige si Mary Grace hanggang makatapos ng high school. Nung nakapagtapos po ako ng high school, hindi ko po naisip na makakapag-college po. Kasi po, mahirap na rin po buhay nun eh. Siyempre po, that time po, tumatanda na rin po ang magulang ko. So bago po sana sila kunin ni Lord, sana po na-provide ko yung mga pangangailangan nila. Yung mga gusto nila, nabigay ko kasi ang hirap pag andyan pa yung magulang mo pero hindi mo pa na-provide yung mga pangangailangan nila. Isang araw, magandang balita ang natanggap na regalo ni Mary Grace mula sa Diyos. Dito po sa church namin, sabi nila, ipapasok daw po ako sa isa scholarship. So ako, nagdadalawang isip kung mag-aaral ba ako o magtatrabaho na lang. So yung dumating yung Operation Blessing, ginarab ko siya. Ang back-to-school program ng Operation Blessing ay tumutulong sa mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng kolehiyo. Ang pinrovide ng Operation Blessing, monthly allowance po, tablet po, yung mga relief goods po, pag may mga sakuna po, yung mga hygiene po, mga gamit, school supplies po. Dahil po sa Operation Blessing, nakabili po ako ng laptop para sa aking on-the-job training po. Nakabili po ako ng sarili kong bag. Sabi ko sarili ko dati, na-assume ko lang to. Ngayon, akin na. Sabi ko, tunay nga napakabuti ni Lord. Naglilingkod si Mary Grace sa kanilang simbahan bilang Sunday school teacher ng mga bata sa kanilang komunidad. May plano pala si Lord sa buhay ko.
Hindi dahil nakapagturo lang sa ibang bata, kundi magamit din sa aming pananambahan po. Matagumpay na nakapagtapos ng Bachelor of Elementary Education si Mary Grace. Masaya ako kasi nakagraduate na ako, na nakita ko yung ngiti ng mga magulang ko kung paano sila naging masaya sa araw ng graduation ko. Salamat po sa Operation Blessing kasi po sila po yung binigay ni Lord para sa akin na maging matagumpay sa buhay po. Tumulong din ang Operation Blessing upang makapag-enroll si Mary Grace sa Review Center bilang paghahanda sa licensure exam for teachers. Ipag-pray niyo po ako na makapasa sa darating na September para po sa aking LET exam. Ako nga pala si Mary Grace S. Amaro, nakapagtapos sa kursong Bachelor of Elementary Education. There you go. Once so discouraged, now full of hope, full of encouragement. She's going to be a teacher. Palagay ko one day magkakaroon siya ng bag store. Magbebenta siya ng mga bags. Di ba? I-redeem yan ng Panginoon. Yeah, did you see her beautiful smile? Yes. You know, because of our generous donors, her name, Grace, you know, she experienced that in her life. Tama, diba? tama. Nakakatuwa na si Grace ay pumasa sa kanyang licensure examination. Isa na siyang ganap na guro. Holistic ang tulong na ibinibigay ng back-to-school program ng Operation Blessing sa mga scholars nito. Bukod kasi sa libreng tuition fee, binibigyan din sila ng internet at transportation allowance. Pati mga bagong gamit sa eskwela ay binibigay din sa kanila. Kaya naman ganado silang mag-aral. Sa tulong ng mga taong katulad mo na nagbigay sa gawain ng Panginoon sa CBN Asia, naipadama natin kay Grace na mahal siya ng Diyos. At hindi lang siya, marami pang kabataan tulad niya ang nabibigyan ng pag-asa at bagong simula. Salamat sa inyong bukas palad na puso. Dahil sa iyo, may kinabukasan ang mga kabataan. Sa bawat tagumpay nila, kasama ka. Donate now to CBN Asia by scanning the QR code on your screen or visit cbnasia.com/give for other ways you can give. Kung ang mga kwentong ating napanood ngayon ay nakahanap ng kapayapaan at pagpapatawad sa piling ng Diyos, maaari mo rin itong maranasan. You know, forgiveness is not just a gift we give others. It's a freedom we receive for ourselves. That's right. At kung may sakit kang dinadala, may taong mahirap patawarin, o may sugat na hindi pa rin naghihilom, lumapit ka kay Jesus. He's not just the healer of wounds. He is the restorer of hearts. Sabi ni Apostle Paul sa Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Huwag palampasin bukas ang isa na namang episode ng The 700 Club Asia na tiyak na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Pilipinas at Dubai, pinagsamantalahan. Siya pa ang nabilanggo? Ano ang kahihinatnan ni Krisha Yuzon? Alamin natin ngayong Biyernes, alas 12 ng hating gabi. Dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA.